dating senador at mga senador, mga Pilipino, nagsalita na. Ito na ang nakakatakot na August 4 para kay VP Sara. So ito ngang may mga nakakalap tayong impormasyon kung sino ba talaga ang pabor sa accountability ng mga public officials o sino yung nagko-cover up. Sino yung takot na lumabas yung katotohanan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ang misteryosong dokumentaryo, ang kinatatakutang Agosto 4. Nagsalita na ang dating senador at kilala na kritik ng mga Duterte na si Sonny Antonio Trillanes IV. Isang tanong mula sa interview ni Christian Esquera sa dating senador Antonio Trillanes IV. Tanong pa, sa tingin niyo senador, anong nangyari kapag pinagsama-sama ang mga senyales? Ito na ba ang pagsisimula ng paglilitis o baka hindi na ito ituloy? Ano bang basa nyo, Sen, dito sa mga nangyayari? Pagka nagsasama-sama nyo yung mga indicators na ito, mukha ba matutuloy pa itong trial na ito? Or baka naman hindi na? Ika pa ni Trillanes, sabihin na lang natin, may mga elementong unti-unting lumilitaw at tila hindi maiiwasan ng impeachment sa kahit anong paraan pa ito ipatupad. Marami na ang nangalap ng impormasyon mula mismo sa Korte Suprema. Sinasabing nagsimula ang mga petisyon noong Pebrero, pero noong Hulyo 8, may mga mahalagang detalye na inilabas ang House of Representatives. Binigyan nila ng hindi na pwedeng i-extend na 10 araw na palugit. Aabot ito hanggang Hulyo. Ito, let's just say na merong mga elemento na nagsusumikap na patayin yung impeachment by whatever means. So ito ngang may mga nakakalap tayong impormasyon na itong impeachment daw ay baka ipa-dismiss nila through the Supreme Court. So, yan yung at ang nakakalap natin impormasyon ay ito ay ilalabas nila yung desisyon ng Supreme Court bago SONA sa July 28. So, sa madaling salita, next week ay baka masintensyahan na ito ng Korte Suprema. Ang primary contention nung petitions against the impeachment trial ay una daw nag-violate ng yung constitutional limit na 10 session days dapat na-refer na ito sa Justice Committee. And because of that, magiging violation ng one impeachment a year yung itrinansmit na 4th impeachment complaint. Pero kahit may palugit, hindi raw pwedeng magpakampante. Hindi ito simpleng usapin, hindi raw bias ang sistema. Ngunit kailangang maintindihan ang mas malawak na konteksto na kung ano ang kinakaharap ng bansa ngayon. Ika pa niya, tandaan nyo, dati na may mga desisyon ang Korte Suprema na tila subliminal. Tulad ng pagkalas natin sa ICC, kailangan ng concurrence ng Senado. Pero idineklara ring muot ang academic. Huli na ang lahat. At huwag kalimutan, may desisyong galing mismo sa Senado. Sabi nga ng kampo ni Senator Bato de la Rosa, kung siya'y present sa sesyon, babanggain niya ang jurisdiction ng Senado sa impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Tatandaan natin, ito just laying down the facts. Sa 15 members ng Supreme Court ngayon, 12 dyan ay appointees ni Duterte. So we're not saying na ito ay parang automatically biased na sila. But
that should provide the context kung ano ang kinakaharap natin. At previously, may mga Supreme Court decisions na medyo sablay din di ba? O yung ginawa nilang decision sa regarding sa withdrawal sa ICC. Nag-agree nga sila na kailangan ng concurrence ng Senado, pero ginawa na nilang moot and academic, hindi nila ni-release in time yung decision na yon. Ika pa ni Trillanes, may 200 maaring tahakin para ibasura ito. Isa sa Senado, isa sa Korte Suprema. Pero ngayon, asahan daw natin kapag nagdesisyon ang Senado ngayong linggo, agad silang magbubukas ng sesyon. Sa Hulyo 29, sisimulan na ang formal na paglilitis. Ang mga kaalyado ni Duterte, kasama ang ilang senador, handa raw bumoto. Pero para saan? Sa Korte Suprema lang, ito lang kasi mauuna. Ito yung mauuna kasi next week pwede na itong labasan ng desisyon. Kaya kailangan magmatsyag tayo para kung ano man ang magiging direksyon dyan. In fact, meron ng mga panawagan, various mass actions para lang manawagan sa Korte Suprema na hayaan na itong impeachment trial magsimula at matapos na sa ganun ay maging mekanismo ng accountability. Imbis na sesentensya nila, pag sinintensya nila dyan, they will just delay and prolong the agony. Kasi pwede pa rin namang i-file ito by December kung talagang papatayin nila ito. So kumbaga, lalong tumatagal yung unrest. So yun yung panawagan. Then next, assuming hindi sila maglabas ng decision next week, pupunta tayo dun sa Senado, mag-open yung session. Dapat by July 29, magsisimula na yung proceedings. Ngayon, yung mga gusto ni Bato, yung mga Duterte senators na itulak itong dismissal, ito, magkakaroon ng ulit ng guhitan kung sino ba talaga ang pabor sa accountability ng mga public officials o sino yung nagko-cover up, sino yung takot na lumabas yung katotohanan. Kaya kailangan natin magmatag at iparamdam natin yung ating saloobin. Eventually, they will feel the pressure. At dito papasok ang kinatatakutan. Ang Agosto 4, ito ang piniling petsa ng Senado para simulan ang paglilitis kay VP Sara Duterte. Nagsalita na ang mga senador. Ayon kay Senator Ping Lacson, kailangang ipaliwanag kung bakit na-delay ang proseso. Sabi naman ni Senator Tito Soto, wala nang dahilan para ipagliban pa. Nag-post din si Senator Bam Aquino, handa na kami bilang mga hukom ng Senado. Tungkulin naming tiyakin ang isang makatarungan at malinis na paglilitis. Nagbihis pa siya ng itim na balabal, ang simbolo ng pagiging senador judge. Sinabi rin ni Senator Joel Villanueva, ang unang linggo ng Agosto ang tamang panahon para ipresenta ng prosecution at defense ang kanilang panig. Mismong si Senator Kiko Pangilinan nagsabing nasa saligang batas kapag natanggap ang reklamo, dapat agad magsimula ang paglilitis. Pati ang taong bayan may sumbat na rin. Ang tanong, bakit tinatagalan pa? Higit 5 buwan na raw ang lumipas simula nang magpirmahan ng impeachment case laban kay VP Sara noong Pebrero dahil sa umano'y maling paggamit ng 612.5 milyong pisong confidential funds. Nitong Hunyo 10, nagsimula na dapat ang paglilitis, ngunit ibinalik ng Senado ang Articles of Impeachment sa mababang kapulungan. Hinihingi ang kumpirmasyon sa legality nito. Pero ngayong papasok na ang 20th Congress sa Hulyo 28, muling binuhay ang pag-asa ng mga Pilipino. Ayon sa Kilusang Atom, August 21 movement, ang paghawak ng Senado sa impeachment ay masyadong mabagal. 5 buwan na, nilalabag na ang konstitusyon. Dagdag pa nila, kung ibabasura ang impeachment, ang ibig sabihin lang kahit sinong makapangyarihan ay pwedeng umiwas sa pananagutan. Lumabas rin sa mga survey, 8 sa bawat 10 Pilipino ang gusto nang magsimula ang paglilitis. Sa Mindanao, 9 sa bawat 10 ang nagsasabing dapat itong ituloy. Ang tanong ngayon, makikinig ba ang Senado sa tinig ng taong bayan? Ito na ba ang hudyat ng kilusan? Sa mga susunod na araw, magsisimula na ang pagkilos. Mga civil society groups, paaralan at simbahan magkakaroon ng mga mobilisasyon. Naglabas ng panawagan ang Tindig Pilipinas para mag-rally sa Korte Suprema at People Power Monument. Ito na raw ang oras para tumindig, magsalita at kumilos. Kung mapapanagot ang isang mataas na opisyal sa legal na paraan, ibig sabihin may pag-asa pa ang demokrasya. Ang kinatatakutang August 4, ito na ba ang simula ng hustisya?
O isa na namang pagtatakip, ang mga senador ay handa na, ang taong bayan ay gising na, si VP Sara Duterte. Ang tanong, totoo ba na siya ay may sala? Batay sa nangyayaring sigalot sa gobyerno at ang kinatatakutang August 4 para kay VP Sara Duterte. Sa gitna ng kaguluhan sa pamahalaan, sa mga boses ng mga senador at sa sigaw ng taong bayan para sa hustisya at pananagutan, tayo ay tinatawag hindi lamang bilang mga Pilipino, kundi bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos na magnilay sa kanyang salita. Ang nangyayari sa ating lipunan ay parang eksena mula sa kasaysayan ng Israel sa panahon ng Eksodo. May paghihirap, may sigaw ng bayan, may liderato at higit sa lahat, may Diyos na kumikilos kahit sa gitna ng kaguluhan. Exodo 3 verses 7 to 8a. At sinabi ng Panginoon, tunay ngang nakita ko ang kapigatian ng aking bayan na nasa Ehipto at narinig ko ang kanilang daing dahil sa mga tagapagpaalipin sa kanila, sapagat aking nalalaman ang kanilang mga pagdurusa, kaya't ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo at upang iahon sila mula sa lupaing iyon patungo sa isang mabuti at malawak na lupain, isang lupaing inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan. Sa panahon ng Eksodo, ang bayan ng Israel ay nasa ilalim ng mapanikil na pamumuno ng Paraon. Pinipigil silang lumaya, inalipin sila. Ngunit ang ating Panginoon, ang Diyos na nakikinig, nakakakita at kumikilos, ay hindi bingi sa kanilang daing. Parang Pilipinas ngayon, tila may pang-aabuso, tila may paggamit ng kapangyarihan para sa sariling kapakanan, tila may mga taong umiwas sa pananagutan. Ngunit gaya ng ginawa niya noon ng ating Panginoong Diyos, ang Diyos ay bumaba rin ngayon upang iligtas tayo. Sa gitna ng lahat, ang ating Panginoon Jesus ang ating Eksodo. Si Jesus ang katuparan ng Eksodo. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay na binabanggit sa 1:14 verse 6. Ang tunay na tagapagligtas na hindi lang nagpalaya sa pisikal, kundi sa kasalanan at katiwalian ng puso ng tao. Noong namatay siya sa krus, giniba niya ang tanikala ng kasalanan, kasinungalingan at walang katarungan. Sa kanya, walang makapangyarihang tao o sistema ang higit sa katwiran ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, tayo ba ay umiiyak para sa katarungan pero nanatiling tahimik sa kasalanan? Hinahanap ba natin ang ating Panginoon Jesus bilang tagapagligtas sa gitna ng political turmoil o umaasa tayo sa mga lider ng lupa? Kaibigan, handa ba tayong manindigan sa katotohanan kahit hindi ito popular? Gaya ni Moses na piniling tumayo para sa ating Panginoon Diyos kaysa sa kapangyarihan ng palasyo. Kaibigan, ang bayan na naglalakad sa kadiliman ay makakakita ng dakilang liwanag. Isaiah 9 verse 2. At ang liwanag na iyon ay walang iba kundi si Jesus. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming Eksodo. Iligtas niyo po kami mula sa mga sistemang mapang-abuso at higit sa lahat mula sa kasalanang nag-uugat sa aming puso. Turuan niyo po kami tumindig sa katotohanan, manalangin para sa bayan at kumilos ayon sa iyong kalooban. Naway ikaw lamang ang aming pag-asa, hindi ang Senado, hindi ang Korte Suprema, hindi ang mga leaders o hari ng aming mundo, sapagkat ikaw lamang po ang hari ng mga hari at Diyos na siyang nakakalam na pinakamabuti sa inyong mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo pong gabayan ang aming mga leaders. Gayon din po Panginoon ang aming Vice Presidente. Gayon din ang lahat ng Pilipino at lahat ng tao sa mundo. Salamat Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at patubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.